Noong Marso 11, 2025, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay inaresto. Nangyari ang pag-aresto sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Nakakagulat ito para sa marami. Inaresto si Duterte batay sa isang warrant mula sa International Criminal Court. Inilabas ng ICC ang warrant dahil sa mga paratang ng krimen laban sa sangkatauhan. Nag-ugat ang mga paratang na ito sa panahon ni Duterte bilang Pangulo. Partikular na, ito ay may kaugnayan sa kanyang kontrobersyal na kampanya laban sa droga. Ang pag-aresto sa isang dating Pangulo ay isang mahalagang pangyayari. Nagdulot ito ng matinding debate at pagsusuri. Muli ring napukaw ng pangyayaring ito ang atensyon sa mga isyu ng karapatang pantao kaugnay ng giyera kontra droga ni Duterte. Ang giyera kontra droga ay isang pangunahing pulisya sa pagkapangulo ni Duterte. Inilunsad ito noong 2016 na may layuning puksain ang paggamit at pagbebenta ng iligal na droga sa Pilipinas. Kinitaan ang kampanya ng malawakang operasyon ng pulisya. Madalas na kinatampukan ang mga operasyong ito ng agresibo at nakamamatay na pamamaraan. Pinatikos ng mga grupo ng karapatang pantao ang giyera kontra droga dahil sa mga pagpatay na walang paglilitis at mga pang-abuso sa karapatang pantao. Naitala nila ang maraming kaso ng diumano'y mga pagpatay ng mga pulis at vigilante. Madalas isinasagawa ang mga pagpatay na ito ng walang tamang proseso o pananagutan. Pinabulaanan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga paratang na ito. Iginiit nilang resulta ng lehitimong operasyon ng pulis ang mga pagkakamatay. Ang kanilang argumento ay nanlaban ang mga suspek sa pag-aresto. Gayunpaman, ang mataas na bilang ng mga nasawi at ang mga patuloy na ulat ng mga paglabag sa karapatang pantao ay nagdulot ng pangangamba sa buong mundo. Si Senador Robin Padilla, isang matatag na kakampi ni Duterte, ay maring tumugon sa pag-aresto. Ipinahayag niya ang kanyang walang pag-aalinlangang suporta sa dating Pangulo. Ipinakita ng reaksyon ni Padilla ang malalim na pagkahati sa politika sa Pilipinas. Ang suporta ni Padilla kay Duterte ay nakaugat sa kanilang magkatulad na ideolohiyang politikal at personal na relasyon. Si Padilla, isang dating artista, ay nakilala dahil sa kanyang mga papel bilang action hero. Pumasok siya sa politika bilang isang matatag na taga-suporta ng mga pulisya ni Duterte. Ang pahayag ni Padilla ay sumasalamin sa sentimiento ng ilang mga Pilipino. May ilan na tinitingnan si Duterte bilang isang malakas na pinuno na gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang labanan ang krimen at droga. Naniniwala sila na ang pag-aresto ng ICC ay isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Si Ronald Bato de la Rosa ay gumanap ng mahalagang papel sa giyera kontra droga ni Duterte. Bilang hepe ng Philippine National Police mula 2016 hanggang 2018, si De La Rosa ang naging mukha ng Oplantohang. Ang operasyong ito ang pangunahing kampanya ng giyera kontra droga. Sa ilalim ng Oplantohang, binibisita ng mga pulis ang mga pinaghihinalaang gumagamit at nagtutulak ng droga sa kanilang mga tahanan. Kinukumbinsi nila ang mga ito na sumuko at sumailalim sa rehabilitasyon. Gayunpaman, malawakang binatikos ang Oplantohang dahil sa marahas na implementasyon nito. Inakusahan ng mga grupo ng karapatang pantao ang mga pulis ng paggamit ng labis na puwersa sa mga operasyong ito. Naitala nila ang maraming kaso ng mga pagpatay na walang paglilitis. Madalas na itinatago ang mga pagpatay na ito bilang lehitimong engkwentro sa pulis. Ipinagtanggol ni De La Rosa ang mga aksyon ng PNP. Ang kanyang argumento ay sinusunod lamang ng mga pulis ang mga utos. Seksyon 5, pinagdedebatehang bilang ng mga nasawi at pangamba ng pandaigdigang komunidad. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na aspeto ng giyera kontra droga ay ang magkaibang bilang ng mga nasawi. Ang gobyerno ng Pilipinas at ang mga grupo ng karapatang pantao ay nagbigay ng magkaibang mga pagtatansya. Nagdulot ito ng kontrobersya at pagdududa sa salaysay ng gobyerno. Inaangkin ng gobyerno ng Pilipinas na ang bilang ng mga namatay sa giyera kontra droga ay nasa 6,000. Iginiit nilang resulta ng lehitimong operasyon ng pulis ang mga pagkamatay na ito. Gayunpaman, tinatantya ng mga grupo ng karapatang pantao na mas mataas ang aktwal na bilang ng mga namatay. Inilagay nila ang bilang sa pagitan ng 20,000 at 30,000.
Ang kanilang argumento ay minamaliit ng gobyerno ang bilang ng mga pagpatay. Nagpahayag ng pag-aalala ang ICC sa mataas na bilang ng mga namatay at sa mga patuloy na ulat ng mga paglabag sa karapatang pantao. Naglunsad ang korte ng isang paunang pagsusuri noong 2016 upang masuri kung may batayan para sa pagbubukas ng isang buong investigasyon. Seksyon 6 Mga hamong legal at ang saklaw ng ICC. Hinamon ni Duterte at ng kanyang mga kakampi ang saklaw ng ICC. Ang kanilang argumento ay hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Umatras sila mula sa Rome Statute, ang kasunduang nagtatag ng ICC noong 2019. Gayunpaman, iginiit ng ICC na mayroon pa rin itong jurisdiksyon sa mga krimeng nagawa noong miyembro pa ang Pilipinas. Ang legal na labanan tungkol sa jurisdiksyon ng ICC ay nagdulot ng mga komplikadong tanong tungkol sa batas internasyonal at soberanya ng Estado. Iginiit ng Pilipinas na ang investigasyon ng ICC ay isang paglabag sa soberanya nito. Ipinaglaban nila kaya ng sariling sistema ng hustisya ng bansa na hawakan ng anumang di umano'y krimen. Sinubok ng warrant of arrest ng ICC para kay Duterte ang mga limitasyon ng hustisyang internasyonal. Nananatiling makikita kung makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC o patuloy na hamunin ang autoridad nito. Seksyon 7 Pagtayo sa tabi ni Duterte, pagpapahayag ng suporta ni Padilla. Hindi nakakagulat ang pahayag ng suporta ni Senador Padilla para kay Duterte. Isa siyang masugid na tagapagtanggol ng dating Pangulo at ng kanyang mga polisiya sa buong termino nito. Ipinapakita ng pahayag ni Padilla ang malalim na katapatan na ipinakita kay Duterte ng kanyang mga taga-suporta. Ipinakita rin ng pahayag ni Padilla ang mga hamong kinakaharap ng Pilipinas sa pagtugon sa pamana ng giyera kontra droga. Nananatiling lubos na nahahati ang bansa sa mga pamamaraan ni Duterte at sa epekto nito sa buhay ng mga tao. Muling ipinahayag ni Padilla ang kanyang kahandaang tumayo sa tabi ni Duterte. Sinabi pa niya na handa siyang makulong kasama nito. Ang pahayag na ito ay tumugma sa mga taga-suporta ni Duterte. Tinitingnan nila siya bilang isang tapat na kaibigan at kakampi. Seksyon 8 Isang bansang nahahati. Ang pamana ng giyera kontra droga ni Duterte. Ang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang mahalagang punto sa kasaysayan ng Pilipinas. Muli nitong napukaw ang atensyon sa pamana ng kanyang kontrobersyal na giyera kontra droga. Nagkaroon ng malaking epekto ang kampanya sa lipunang Pilipino na nag-iwan ng bakas ng karahasan, pagkakawatak-watak at mga tanong na walang kasagutan. Nagdulot ng magkahalong reaksyon sa buong bansa ang pag-aresto kay Duterte. Pinuri siya ng mga taga-suporta dahil sa kanyang matigas na paninindigan laban sa krimen at droga. Tiningnan nila ang kanyang pag-aresto bilang isang pag-atake sa soberanya ng Pilipinas. Sa kabilang banda, tinanggap ng mga kritiko ang hakbang ng ICC. Nakita nila ito bilang isang hakbang patungo sa pananagutan at hustisya para sa mga biktima ng giyera kontra droga. Inilantad ng giyera kontra droga ang malalalim na problema sa loob ng lipunang Pilipino. Kabilang sa mga problemang ito ang kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay, at korupsyon. Ipinakita rin nito ang agarang pangangailangan para sa komprehensibong reforma sa patakaran sa droga. Dapat unahin ng reformang ito ang pag-iwas, rehabilitasyon, at paggalang sa mga karapatang pantao.